Isa sa pinakasikat na signboard na makikita mo hanggang ngayon ay Loton. Sasakay ka ng jeep, Loton. Maghintay ka ng bus, Loton. Sa NCR man o sa mga kalapit na probinsya, palaging nandyan ang signboard na ito. Pero kailan ba natin naisip, saan nga ba galing ang pangalang Loton? Ang sagot, pinangalan ito kay Henry Ware Loton, isang general ng Estados Unidos. Hindi siya basta-bastang sundalo lamang. Veterano siya ng American Civil War, Indian Wars, Spanish-American War, at pati na rin Philippine-American War. May isang nakaka-curious na detalye sa kanyang buhay. Dalawang Geronimo o Jeronimo ang konektado sa kanya. Magkaibang tao at magkaibang sitwasyon. Una, si Geronimo, ang kilalang leader ng mga Apache sa Amerika. Si Loton ay naging bahagi ng kampanyang militar na humabol at humuli kay Geronimo noong 1886. Dahil dito, madalas siyang nakikredit sa pagkakahuli sa leader na ito. Pangalawa, sa Pilipinas naman, may isang Pilipinong general na nagngangalang Licerio Geronimo. Ang hukbo ni Licerio Geronimo ang nakaharap ni Loton sa Battle of San Mateo noong 1899. Sa labanang iyon, si General Loton ay nasawi matapos tamaan ng putok ng isang sharpshooter ng hukbo ni Geronimo, na kinilalang si Bonifacio Mariano. Dahil dito, si Loton ang naging unang general officer ng Estados Unidos na nasawi sa labas ng kanilang bansa. May pananaw din si General Emilio Aguinaldo tungkol sa kanya. Tinawag niya si Loton na the General of the Night dahil madalas umano itong umatake sa gabi. Kadalasan ay biglaan at hindi inaasahan. Noong panahon ng Commonwealth, may mga lugar sa Pilipinas na ipinangalan ng mga Amerikano. Isa na rito ang lugar sa harap ng post office na tinawag na Plaza Loton. Ngunit noong 1963, pinalitan ito ng pangalang Liwasang Bonifacio. Sa kabila nito hanggang ngayon, Loton pa rin ang tawag ng marami sa lugar na ito. Mula post office, Liwasang Bonifacio, Manila Metropolitan Theater, hanggang sa Park and Ride, mas nakasanayan natin itong tawaging Loton. Patunay din na nakasanayan natin ay ang madalas nating tanong kay manong driver o kuyang konduktor. Kuya, dadaan po ba sa Loton? Bihira nating itanong kung bababa ba sa Liwasang Bonifacio. Isa lang ang naging takeaway ko sa kwentong ito. Mas naging mulat ako na alamin ang pinagmulan ng mga lugar o signboard na dinadaanan ko. Tulad ng kwento ng pangalang Loton, ano pa kaya ang mga lugar na nakaka-curious ang pinagmulan? I-share mo sa comment section at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong ito sa mga susunod pa nating video. Sa puso ng Intramuros, anong trahedya ang sinisimbolo ng monumentong ito? Bakit ito itinayo sa isang tahimik na sulok ng lungsod? At anong mga kwento ang nananatiling hindi nasasabi ng batong ito? Ito ang Memorare Manila 1945, kilala rin bilang Plazuela de Santa Isabel, na matatagpuan sa isang tahimik na espasyo malapit sa Manila Cathedral. Isa itong memorial na inialay sa pag-alala sa mahigit 100,000 sibilyang walang kalaban-laban na naapektuhan ng Battle of Manila mula February 3 hanggang March 3, 1945. Marami sa kanila ang hindi na natukoy ang pagkakakilanlan o hindi na nabigyan ng maayos at disenteng himlayan. Makikita rito ang isang babae na may hawak na sanggol. Sa unang iglap ay pwedeng ituring na simbolo ng pag-asa. Ngunit ayon sa marker ng monumento, ang imaheng ito ay kumakatawan sa matinding kawalan ng pag-asa dulot ng digmaan. Sa paligid niya, 6 na iba pang karakter ang nakaposisyon. Nagpapakita ng hirap at takot na dinanas ng mga sibilyan noong panahong iyon. Bago ang digmaan, buhay na buhay at masigla ang Maynila. Puno ng tunog, kulay at galaw ng mga tao sa mga kalsada at plaza. Ngunit ayon sa mga tekstong nakaukit sa Plazuela de Santa Isabel, mararamdaman ang epekto ng digmaan sa lungsod at sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan noong panahong iyon. Habang tumititig at nagbabasa kayo, mararamdaman dito ang bigat ng kasaysayan. Kung maglalakad kayo sa Intramuros, guided tour man yan o DIY, magandang isama ang lugar na ito sa inyong mga ruta. Maglaan ng sandali upang magbasa,
tumingin at umunawa. Anong ginagawa ng isang piraso ng pader na may graffiti dito sa Maynila? Bakit nakasil pa siya? Anong kwento ang meron dito? At bakit dapat natin itong pag-usapan? Ito ang piraso ng Berlin Wall, regalo sa mga Pilipino mula sa gobyerno ng Germany. Pero ano nga ba ang Berlin Wall? Ito ay gwardyadong konkretong pader na itinayo noong 1961 sa gitna ng Cold War na naghati sa East at West Berlin. Ginawa ito para pigilan ang mga taga-East Germany na tumakas sa West Berlin. Sa loob na maraming taon, hinati nito ang mga pamilya, nilimitahan ang kalayaan at nagdulot ng economic at emotional hardships sa ordinaryong tao. Noong November 9, 1989, matapos ang sunod-sunod na mass protests, bumagsak ang pader. Isang East German official ang nagkamaling mag-announce na lifted na agad ang travel restrictions. Dahil dito, libo-libong tao ang dumagsa sa border crossings. Nalito ang gwardya at binuksan ang gates. Umakyat ang mga tao sa pader at unti-unting winasak ang simbolo ng pagkakahati. At last, noong 1990, tuluyang nag-reunite ang Germany. Ngayon, bilang mga Pilipino, ano kaya ang lessons na mapupulot natin dito? Wala man tayong literal na pader tulad nito, pero parang meron tayong invisible wall. Sa kasalukuyang political landscape, hati-hati tayo. Minsan by political colors, minsan by ideology, madalas by loyalty sa mga politiko at personalities. Aminin natin, kahit sa individual level, napipili natin kung saang side tayo mas nais pumanig. Sana itong piraso ng pader ay magsilbing paalala na kahit gaano katibay ang pader, pwedeng mabasag, na ang pagkakahati ay hindi kailangang permanente. Mahalaga ang pag-uusap, pagiging objective, at pag-focus sa kung ano talaga ang makakapagpaunlad sa atin bilang bayan. Baka ang tanong ay hindi lang, anong ginagawa ng piraso ng pader na may graffiti dito sa Maynila? Kundi, ano ang ginagawa natin para wasakin ang sarili nating invisible walls sa kaisipan na nagpapahati-hati sa atin bilang bayan? Bago pa man sumikat ang mga mahuhusay na Pinay sa iba't ibang larangan, may isang babaeng nagpakita ng top tier na talino at tapang. Isang malinaw na definisyon ng girl power. Siya si Gregoria de Jesus o mas kilala bilang Ka-Oryang, ang lakambini ng himagsikan. Kilala rin siya bilang asawa ni Gat Andres Bonifacio. Nagkaroon sila ng isang anak, ngunit ito'y namatay habang sanggol pa lamang dahil sa bulutong. Nang sumali siya sa kilusang katipunan, siya ang naging tagapag-ingat ng mga lihim na dokumento at selyo ng samahan. Imaginin mo to, sa isang lihim na revolusyonaryong kilusan, ang pinakasensitibong papeles ay nasa kamay ng isang binibini. Tuwing may inspeksyon ang mga gwardya sibil, mabilis niyang naitatago ang mahalagang dokumento ng katipunan. May pagkakataon pa nagmamaneho siya ng kalesa buong gabi upang mailayo at mapangalagaan ang mga papeles ng kilusan. Hindi lang siya tagapag-ingat, nakibahagi rin siya sa aktibong pakikibaka para sa kalayaan. Noong August 19, 1896, nabunyag ang katipunan matapos itong maisumbong sa mga Kastila. Dahil dito, marami ang nahuli at namatay sa kilusan. Kalaunan, napilitang magtago sina Andres at Oryang sa kabundukan. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga paksyon ng Magdiwang at Magdalo. Isa ito sa mga faktor ng pagkahina ng kilusan. Sa huli, natakip sina Andres, ang kapatid niyang si Procopio at si Oryang sa Indang. Alam na natin ang kasunod nito. Pinatay ang magkapatid na Bonifacio. May mga tala rin sa kasaysayan na nagsasabing si Oryang ay nakaranas ng matinding pagsubok sa panahon ng kanyang pagkakahuli.
isang sensitibong bahagi ng ating kasaysayan na madalas hindi nabibigyang pansin. Kalaunan, ang biyudang si Gregoria ay muling nagkapamilya. Hanggang sa dapit hapon ng kanyang buhay ay ibinahagi niya sa kanyang autobiografiya ang nararapat na pagmamahal sa ating bansa. Pumanaw siya noong 1943 sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ano nga ba maaari nating matutunan sa buhay ni Momshi, Gregoria de Jesus? Bago pa man naging uso ang salitang girl power, isinabuhay niya na ito. Ang tapang at talino ay hindi nasusukat sa kasarian. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang lambing. Ito'y suporta, sakripisyo, at paninindigan para sa tao, lugar, o bagay na iyong iniibig.